100 lang yan. Para dalawa lang kami kumakain eh. Yan. Puset. Torsillos. Ha? O, tagal mo bitaw ka no eh. Para hindi na ako magtapon. Buti ka doon sa dami ng baginag dyan, hindi ka doon tumaas, ano? Alin? Yung mga isda, ano? Ito isang araw po siya. Hindi kaya presyo ng galunggong. 280 ang galunggong ngayon nakaraan eh. Parang baboy na, ha? Talaga. Iyak talaga sa presyo. Pag minsan nga, nabalik na lang ako eh. Hindi ako gatin na eh. Hindi kaya presyo. Pag sobrang taas. Kasi kabisado mo na rin ang market mo eh. Hindi mo kayang itaas din ang presyo eh. Kasi magkano ng bintahan dito ng galunggong, 240. Pag nag-260 ka nga, wala nang halos nabili. Yung 240, pahirapan pa eh. Pag yung 280 po, dyan na yan. Pusit natin. Yan. Okay. So ayan, 200 po. Matang baka at saka 100 pusit. O ayan, dalawa lang po kami kumakain. Malaki na pong tipid dito. Ayan. Okay. So kababayan po natin sa San Narciso, Quezon yan. Laging umiikot dito sa lugar namin. Ayan, lumabas ng aking magandang kapitbahay, si Paula. Yan, shoutout po sa ating kababayan na si Edison Ribadulya. Kababayan po natin siya na pinili pong maghanap buhay ay dito sa Taguig. Yan. So, ito pong ganito kalalaking puset. So, kinilo po niya ito at nagkakahalaga ng 108 pesos. Binigay niya po sa atin sa halagang 100 piso. Tapos kumuha po tayo ng maliliit na matambakan na pang paksiw o kaya pang prito. So ayan, katamtaman po yung kanyang laki. So ang kagandahan po, pag bumili tayo sa kanya, tinatanggalan na po niya ito ng bitoka. So, nung malaman po niyang ako'y taga San Narciso, Quezon, nung panahon po ng pandemic, talaga hong madalas niya akong dalahan ng libreng pang-ulam kapag hindi po nauubos yung kanyang paninda. Dahil siyempre, nung panahon po ng pandemic, alam din naman niya na yung mga nasa ibang uri ng hanap buhay na walang kaugnayan sa pagkain ay talaga hong nawalan ng maayos na hanap buhay nung panahon na yon. So, madalas po niya tayong bigyan ng libreng maiuulam kapag siya po'y dumadaan dyan sa tapat ng ating tinitirhan. So, malaking bagay din na mayroon kang kaibigan na nagtitinda ng pang-ulam. Nakakatibid tayo kahit papano. Okay, lilinisin lang po natin ito. Ilalagay po natin sa kanyang lalagyan at ipapasok po natin sa freezer. So bahala na po si Delia kung ano pong luto ang kanyang gagawin dito, mga kabiyahero.